Katatapos lang magising ng mayamang babae nang biglang may 18 anyos na anak na lalaking dinala ang asawa. Ipinagmalaki ng asawang may stepchild sa kanyang misis na ito raw ang kanyang anak. Nakita siya ng anak at agad tinawag, "Inay." Galit na galit si Jung-hee, tumigil sa pagkain at umalis. Si Jung-hee ay manugang ng mayamang pamilya pero mas gusto ng biyenan ang mga lalaking anak. Kahit may 3 apo na babae, ibinigay pa rin ang mana sa sinumang may anak na lalaki. Kaya agad dinala ng asawa ni Jung-hee ang kanyang illegitimate na anak sa bahay. Alam ni Jung-hee ang kalungkutan ng asawa pero hindi nagpakita ng galit sa mukha. Pagbalik sa villa, pumunta siya sa silid ng anak at tiningnan ang bawat bagay doon. Siguro gusto rin ni Jung-hee magkaanak pero hindi ito pinayagan ng Diyos. Nakita siya ng asawa at lumapit, mukhang umiiyak at nasasaktan. Tiningnan ni Jung-hee ang masamang asawa, ayaw magsalita ng marami at umalis. Dahil sa huwad na mukha ng mataas na uri, labis na nasusuklam si Jung-hee. Gusto lang mag-aral ng tahimik ng estudyante, pero laging pinagtatawanan ang kanyang kahirapan. Pero lagi siyang inaapi ng mga kaibigan dahil anak siya ng tindero ng isda sa palengke. Tiis siya sa mayabang na mayayaman dahil sa ina, pero nang insultuhin pati nanay at kapatid, nagalit siya. Kaya tumayo siya at binugbog ang isang mayamang kaibigan. Sa kasamaang palad, naputol niya ang braso ng kaibigan. Nagtitinda ng isda si Do-hee nang tumawag ang pulisya. Nagpanik siya at tumakbo para hanapin ang kanyang anak. Habang papunta sa istasyon, aksidenteng nabangga ni Jung-hee si Do-hee. May mabuting intensyon si Jung-hee at gusto niyang dalhin si Do-hee sa ospital. Pero sa halip, hiniling ni Do-hee na ihatid siya sa paaralan ng anak. Pagpasok sa paaralan, nakita ni Do-hee na pinipilit ng guro ang kanyang anak na humingi ng tawad. Para maiwasan ang pagtitiwalag sa anak, yumuko si Do-hee at nakiusap sa mga guro at pulis na patawarin ito. Nang lumabas sila, labis na nakaramdam ng pagkakasala ang anak sa kanyang ina. Nagkunwari si Do-hee na walang nangyari at sinabing gagawin niya ang lahat para sa ikabubuti ng anak. Pagkatapos noon, bumalik si Do-hee sa kanyang trabaho. Akala niya maayos na ang lahat. Pero hindi pala ito tinanggap ng pamilya ng mayamang kaibigan. Tinawag ng ina ng mayamang kaibigan si Do-hee para makipag-usap. Pinilit ng ina ng mayamang kaibigan si Do-hee na magbayad dahil sa pagbali sa braso ng anak nito. Dahil mayaman siya, patuloy niyang ininsulto sina Do-hee at anak. Pero nagtiis si Do-hee at humingi ng tawad. Ngunit ininsulto ng ina ng mayamang kaibigan ng anak ni Do-hee, sinabing magiging magnanakaw lang ito. Nang marinig ito, di na nakatiis si Do-hee at agad tumayo't lumapit sa mayamang bata. Akala'y sasampalin ni Do-hee ang bata, pero bigla siyang lumuhod. Tinanggap ni Do-hee ang pagtitiis para sa anak, pero di nila alam na binuhusan pa siya ng tubig ng mayamang bata dahil daw bali ang braso. Kahit bastos ang ginawa, nagmakaawa pa rin si Do-hee sa mayaman na patawarin ng anak niya. Paglabas ng mayamang ina, hinabol pa ni Do-hee para magmakaawa. Pero nabangga ang mayamang babaeng katabi. Sobrang natakot ang mayamang ina nang makita si Jung-hee kaya agad nagpaalam at umalis. Nakita to ni Do-hee at masayang nagpasalamat kay Jung-hee. Alam niyang mayaman ito, pero di inasahan ni Do-hee na napaka-impluensyal pala ni Jung-hee. Labis na nagulat si Jung-hee nang makitang lumuhod si Do-hee sa harap ng kaaway. Masakit na sinabi ni Do-hee na para sa kaligtasan ng anak, handa siyang isuko ang dignidad o buhay. Hindi pa rin tanggap ni Jung-hee to at sinabi kay Do-hee na kung gusto niyang maghigante, tutulong siya. Bilang isang tycoon, lubos na nauunawaan ni Jung-hee ang mga mayayamang tao. Akala ni Jung-hee hindi patatawarin si Do-hee, pero sa tingin ni Do-hee, walang taong ganoon kasama. Pagkatapos, umalis si Do-hee at tumanggi sa grupo ng paghihiganti na itinatag ni Jung-hee. Nakita ni Mi-suk na kasama sa mesa ni Jung-hee, kaya agad siyang nagpaalala. Sa tingin ni Mi-suk, hindi dapat ganun kaprangka magsalita sa iba. Si Mi-suk ay isang mahinahon at magalang na babae. Nagkakilala sila ni Jung-hee sa isang kaganapan para sa mayayaman. Si Mi-suk ay asawa ng ministro na kandidato sa pagkapangulo. Sa unang pagkikita nila, napansin ni Jung-hee ang pasa sa kamay ni Mi-suk. Papuntang banyo, nakita ni Jung-hee si Mi-suk at ang asawa nito. Ang asawa'y nag-abot lang ng bagay, pero natakot at umiwas si Mi-suk. Ito'y nagpatunay na ang pasay dulot ng karahasan sa tahanan. Pero sa publiko, ang asawa'y nagpanggap na mabuting ama't asawa. Ito'y labis na ikinayamot ni Jung-hee. Pagkatapos, tinanong ni Jung-hee si Mi-suk kung binubugbog siya. May dumating, kaya bigla na lang itinanggi ito ni Mi-suk. Inungkat ni Jung-hee ang usapin ng paghihiganti kay Mi-suk. Ngunit asawa pa rin niya ito, kaya tumanggi siya at nagkunwaring walang nangyari. Ngunit hindi nagtagal,
nalasing na naman ang asawa ni Misuk. Paglasing, tinuring niyang malas si Misuk at walang awang binugbog. Ang pamilyang tila huwaran ng bansa ay may karahasan sa tahanan. Mas nakakalungkot, nang umuwi ang panganay at nakitang binubugbog ng ama ang ina, umalis lang siya na parang normal ito. Inisip din niya na mahina ang kanyang ina, kaya nangyari ang trahedya. Minamata ng mga anak at asawa, naramdaman ni Misuk na gumuguho ang buhay niya. Habang naglilinis matapos magwala ang asawa, napahagulgol si Misuk sa nabasag na litrato ng pamilya. Naisip niyang mawawala ang lahat, kaya tinawagan si Jung-hye para sumali sa grupo ng paghihiganti. Kay Do-hee naman, gaya ng babala ni Jung-hye, narinig ng anak na balak saktan ng mayayaman ang kapatid niya. Galit na galit siya at hinabol sila para magtanong. Pero bigla siyang binugbog ng mga mayayaman at tumakas. Nang mabalita ang naospital ang anak, labis na nag-alala si Do-hee. Nakahiga pa rin ang anak sa ospital, pero tumawag ang mayamang ina para bantaan siya. Sinabi nitong hindi niya iiwan si Do-hee at ang anak nito. Galit si Do-hee at sa halip na batas, karma na ang hinahanap niya. Papuntang ospital, nakilala niya si Misuk at nakuha ang kontak ni Jung-hee. Nagpasya si Do-hee na sumali sa revenge club ni Jung-hee. 3 babae, uri, kalagayan at hinanakit nagtipong lumaban sa kawalan ng hustisya. Si Jung-hye ang mataas na uri, Misuk ang gitna at Do-hee ang pinakamababa. Ang tanging pagkakatulad nila ay ang pagtayo ng revenge club. Pagkapakilala, nalaman nilang 36 si Jung-hee, 42 si Misuk at 45 si Do-hee. Nang makita yon, nagtataka rin si Do-hee kung bakit kailangang maghiganti ang batang mayaman at magandang si Jung-hee at ang mabait na si Misuk. Baka kaya may kabit o nang-aabuso ang mga asawa nila. Nang pag-usapan ito, medyo nalungkot ang mga mukha ni Jung-hye at Misuk. Ang totoo, may kabit at anak ang asawa ni Jung-hye, habang inabuso naman ng asawa si Misuk. Nang malaman ito, labis na nagulat si Do-hee. Balik sa target ng revenge club, binigyan ni Jung-hye si Do-hee ng 20 milyong won para ibayad sa mayamang ina. Kahit isang mangingisda lang si Do-hee, siya'y napakaprangka. Tumanggi si Do-hee sa pera ni Jung-hye, sinabing di siya pulubi at 3 estranghero lang sila. Hindi makapaniwala si Do-hee na may magbibigay ng ganoon kalaking pera, pero kay Jung-hye, pera lang yon. Para sa kanya, barya lang ang 20 milyon. Para makakuha ng tiwala, nagkwento si Jung-hye. Nang makinig, nakadamay si Do-hee at sinabing baka gusto ni Jung-hye saksakin ng asawa. Kahit gusto ni Jung-hye maghigante, ayaw niya pumatay ng sinuman. Sumang-ayon si Misuk dito. Naghihiganti ang grupo nila, pero hindi dapat lumabag sa batas. Hindi laging pagpatay ang ibig sabihin ng paghihiganti, sabi ni Do-hee. Kung walang gagawin, okay ang diborsyo, pero link ng top families ang kasal ni Jung-hye. Nang marinig ito, nakaramdam din si Do-hee ng kawalan ng magagawa para kay Jung-hye. Alam ni Do-hee na mas mabuting wag sumali, pero nang magbabayad na sila, nakasalubong nila ang isang galit na matandang lalaki. Binubuli ng lalaking ito ang babaeng empleyado ng coffee shop. Nag-order siya ng mainit na kape, pero pagkalabas, humingi siya ng iced coffee. Nakita ito ni Do-hee kaya kumuha siya ng balde ng maruming tubig at tinawag sina Jung-hye at Misuk. Sabay-sabay nilang binuhusan ng maruming tubig ang lalaking iyon. Nang tumakbo siya para habulin sila, nadulas siya. Ito ang unang misyon ng grupo ng paghihiganti. Dahil dito, nawala na ang balak ni Do-hee na umalis sa grupo. Dinala ni Do-hee sina Jung-hye at Misuk sa kanyang tindahan para mag-usap. Pagkatapos magbenta ni Do-hee, sinabi ni Misuk na dapat pa ring idulog sa batas ang tungkol sa anak ni Do-hee. Pero nag-alala si Do-hee na baka mapahamak ang anak, kaya napilitan siyang makipag-areglo sa kabilang panig. Nang marinig ito, agad tumulong si Jung-hye na tahimik lang na umiinom ng kape. Sa isang tawag lang, kinuha ni Jung-hye ang pinakamahusay na abogado para sa kaso. Kahapon, mangingisda lang siya sa probinsya. Ngayon, naging sosyal na babae na siya. Pumasok si Do-hee, nakadamit mayaman, kaya hindi makapaniwala ang mayamang ina. Matapos ang payo ng abogado at tulong ni Jung-hye at Misuk, kumpiyansang hinarap ni Do-hee ang mayamang ina. Hiningi ni Do-hee ang sertipiko ng kapansanan ng anak, pero wala ito dahil hindi naman nabali ang braso. Nang makitang nalilito ang kabilang panig, binombarda sila ni Do-hee ng mga tanong na naisaulo niya, kaya nanginig at nautal ang mayamang ina. Ngunit dahil may pera at impluwensya pa rin ang mayamang ina, hindi nagtagal ay napasa ilalim si Do-hee. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon,
Agad na tinawagan ni Misok si Jong-hee para humingi ng tulong. Ang pagdating ni Jong-hee ay agad na nagpatakot sa mayamang ina. Dagdag pa, sinabi ni Jong-hee na kapatid niya si Do-hee, kaya lalo pang natakot ang mayamang ina. Agad na ibinaba ng babaeng ito ang kompensasyon mula 20 milyon hanggang 5 milyong won. Para kay Do-hee, katanggap-tanggap ang halagang iyon kaya nalutas na ang usapin ng kanyang paghihiganti. Kaya nagbukas sila ng champagne sa tindahan para magdiwang. Ngunit dahil medyo nainip, bigla na lang nagkaroon ng ideya si Do-hee. Kaya dinala ni Do-hee sina Jong-hye at Misuk sa kanyang bahay. Ito ang unang pagkakataon na nakapunta sa ganitong lugar ang isang taong sanay sa luho tulad ni Jong-hye. Bagamat maliit ang bahay, malinis at maaliwalas ito. Agad nagluto sina Do-hee at Misuk habang si Jong-hye ay tumingin sa paligid at binisita ang lugar ng mga mahihirap. Hindi rin siya nag-atubiling magsuot ng damit ni Do-hee kahit na napakakaiba nito. Dito, naging mas malapit ang tatlo sa isa't isa. Akala ni Do-hee na kung mag-isa siya, lilipas ang lahat, pero di niya inasahan na pera pa rin ang hinahabol ng tao. Dahil ayaw ni Do-hee na maghirap ang kanyang mga anak, ginawa niya ang lahat. Narinig yon ni Misuk at sinabing lahat ay magiging magulang, pero di lahat ay magiging mabuting magulang. Nang marinig ang tungkol sa pagiging ina, medyo nalungkot si Jong-hye. Lahat may anak, pero wala siya. Kaya natulog siya para makalimot sa kalungkutan. Doon lang nalaman ni Do-hee na walang anak si Jong-hee, kaya sumakit ang kanyang puso. Kaya agad binago ni Do-hee ang usapan. Habang natutulog si Jong-hee, pinauwi muna ni Do-hee si Misuk. Bigla, may kakaibang nangyari sa bahay. Paglabas ng dalawa, nagising si Jong-hee para umihi. Kasabay nito, umuwi ang anak ni Do-hee galing eskwela. Kasama niya ang bagong kaibigan na tumawag ng ambulansya nung nahimatay siya. Di alam ng bata na stepchild pala ito ng asawa ni Jong-hee. Pagpasok ni Soo-jung, may narinig siyang humihingi ng tissue sa CR. Di niya inasahan na madrasta niya pala ito. Lasing pa, binuksan ang pinto habang naghuhubad ng pantalon. Kahit nahihiya, binigay ni Soo-jung ang tissue at tumakbong palayo. Dito niya nalaman na galit ata ang madrasta sa tatay niya dahil sa kanya. Mabilis umalis si Soo-jung, iniwan ang gulo sa anak ni Do-hee. Mabuti na lang, mabait at mahinahon ang anak ni Do-hee. Kaya kahit nakita niyang umiiyak si Jong-hye ng lasing, nakinig pa rin siya ng matiyaga. Pagbalik ni Do-hee, nakita niyang ginamit ng anak ang lakas para pigilan si Jong-hye sa pagwawala. Hindi niya inakala na ang mayamang babae ay napaka-cute pala kapag lasing. Naging parang bata si Jong-hye, humihingi kay Do-hee na matulog doon dahil wala ang asawa. Pagka-uwi ni Soo-jun, naranasan niya ang malayang buhay sa malaking bahay. Sinubukan niya ang mga libangan ng mayayaman, pero nalulungkot pa rin siya sa bahay na ito. Hindi napigilan ang kuryosidad, pumasok si Soo-jun sa kwarto ng kanyang madrasta. Naunawaan din niya ang reaksyon ni Jong-hye nang makita siya nito. Pagpasok ni Soo-jun sa bahay, napansin niya ang sirang manika. Nang unang dumating siya, nakita niyang ang kanyang madrasta ay labis na nagpapahalaga sa manikang ito na parang souvenir. Pinatugtog niya ang musika at nagdulot ito ng kapanatagan sa kanyang puso. Kinaumagahan ng magising si Jong-hye, tila nawalan siya ng alaala. Nakalimutan o sinubukan niyang kalimutan ang kahihiyan niya noong nakaraang gabi. Maunawain din ang anak ni Do-hee. Nagluto pa siya para kay Jong-hye ng masarap na seafood noodles. Ito ang unang pagkakataon na kumain ng noodles si Jong-hye sa buhay niya. Kakaiba rin pala ang karanasan ng mayayaman. Pagkatapos kumain, kailangan nang umalis ni Jong-hye. Nagbigay din siya ng 3 tseke sa anak ni Do-hee bilang baon. Subalit, umabot sa 3 milyong won ang halaga nito. Nang umuwi si Jong-hye at makita si Soo-jun, nahirapan silang magtagpo ng tingin dahil hindi dapat magkaroon ng damdamin ang madrasta at anak sa pangalawang asawa. Pero nang gustong magluto ni Soo-jun para sa kanya, nahumaling si Jong-hye sa mga pansit na binili niya, kaya't ito ang pangalawang beses na kumain siya ng pansit. Noon din, inamin ni Soo-jun na alam niyang hindi siya gusto ni Jong-hye. Sabi ni Jong-hye, di niya galit si Soo-jun, ayaw lang niya kasama ito. Di niya kasalanan na ipinanganak siya, pero tumigil siya kumain nang sabihin ni Soo-jun na may deal siya. Ang mas nakakagulat ay gusto niyang maghiganti. Gusto ni Soo-jun maghiganti sa ama, na kinamumuhian din ni Jong-hye. Labis itong ikinagulat ni Jong-hye. Gaano kasama ang magulang para maghiganti ng ganoon ang anak? Kahit tumanggi si Jong-hye, hindi pa rin sumuko si Soo-jun. Akala niya, pinanganak siya at inayos buhay niya ng magulang, di katanggap-tanggap. Kaya magiging anak siyang magtataksil at tatanggihan ang tunay na ama. Gayunman, inisip ni Jong-hye na bata lang siya at di dapat makialam sa usapin ng matatanda.
Nagsabi si Junghye kina Do-hee at Misuk tungkol dito para humingi ng payo. Agad tumutol si Misuk dahil nakita niyang kawawa si Soo-jun at ayaw na siyang masaktan pa. Hindi rin pumayag si Do-hee na sumali si Soo-jun dahil anak siya ng asawa ni Junghye. Sinong makakaalam, baka balang araw ay bigla niyang saksakin ang tatlo sa likod. Ang mga salitang ito ng dalawa ay nagpaduda rin kay Junghye. Sa oras na iyon sa paaralan, nakita ni Soo-jun na binubuli ang anak ni Do-hee ng mayayaman. Hindi nag-isip si Soo-jun at binuhusan ng tubig panlinis ang ulo ng mayabang na estudyante. Pagkatapos, hinanap ng anak ni Do-hee si Soo-jun para magpasalamat, naramdamang may pagkakatulad sila, kaya't mabilis na naging malapit ang dalawang magkapatid. Samantala, nagpasya rin si Junghye, ang tindahan ni Do-hee, na huwag pasamahin si Soo-jun. Bigla na lang, lumitaw si Soo-jun sa tabi ng anak ni Do-hee. Inimbitahan si Soo-jun kumain ng pansit, kaya dinala siya sa bahay. Di inaasahan, naging eksena ng pagkikita ng madrasta at anak iri. Nang makita si Soo-jun, hindi komportable si Junghye at umalis agad. Pag-uwi, nalaman ni Soo-jun na di kumain ang madrasta. Nagluto siya ng seafood noodles at inanyayahan si Junghye. Masarap ang pansit, pero malamig pa rin ang pagtanggi ni Junghye. Dahil magulo ang kwarto niya kahapon, naging suspetsosa siya kay Soo-jun. Bigla na lang, pumasok si Soo-jun sa kwarto ni Junghye ng gabi. Ang totoo, gusto lang ni Soo-jun iwan ang manika na gusto ni Junghye. Ngunit bigla, nahuli siya ni Junghye. Dahil sa matagal na hinala, pinagalitan niya si Soo-jin at pinalayas sa silid. Doon lang napansin ni Junghye na ang sirang manika ay maayos na naikabit muli. Si Soo-jin pala ang nag-ayos nito hanggang sa dumugo ang kanyang mga kamay. Ang mga salita ng madrasta ay nagparamdam kay Soo-jin na hindi siya kabilang sa pamilya. Kinabukasan, wala na si Soo-jin sa bahay. Nakaramdam ng guilt si Junghye sa kanyang pagiging malupit. Sa oras na iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Do-hee, kagabi lang. Masayang-masaya si Do-hee nang matanggap ang anak bilang guro sa high school. Kaya't maaga pa, pumasok ang dalawang anak ni Do-hee nang may excitement. Ngunit pagdating sa paaralan, nakaharap agad ng anak na babae ang malibog na prinsipal. Sa party, hindi nagatubiling hawakan nito ang hita niya, kaya't umuwi ang anak na umiiyak at takot. Labis na nagalit si Do-hee dahil dito. Gusto niyang patayin ang punong guro, pero sa lipunang ito, kung lalaban ang anak niya, mawawalan siya ng trabaho. Kaya pumunta si Do-hee kina Junghye at Misuk. Nang marinig ang kwento, galit din ang grupo ng paghihiganti. Hindi malulutas ang isyong ito sa pamamagitan ng batas. Kaya agad nag-isip si Junghye ng ilang plano. Pero sa huli, hindi pa rin ito magagawa. Mabuti na lang, nalaman ni Misuk sa asawa na makikipag-usap ang punong guro sa mga magulang. Iyon na ang pagkakataon nila para maghiganti. Kinabukasan, sumakay sila sa kotse at pumunta sa liblib na probinsya. Habang masayang kumakanta, may high truck na humarang sa harap ng kotse. Biglang tinangay ng hangin ang dayami at tinakpan ng bintana na wala ng kontrol si Junghye. Mabutit walang nasaktan, pero kinuha ang kotse. Sa gitna ng bukid, wala silang makitang tao. Bilang ate, tiniyak ni Do-hee sa Junghye at Misuk na magtiwala sa kanya dahil makakahanap siya ng masasakyan. Tumayo si Do-hee at nag-post ng sexy para humingi ng masasakyan. Pero mukhang nakakatakot lang ito at hindi kaakit-akit. Sa huli, ang nakasakay pa rin sa kotse ay ang magandang Junghye. Pero nang buksan niya ang pinto, nahilo siya sa amoy ng kotse. Naisip ng tatlo na sana may convertible sila. Sino ba naman ang mag-aakala na magkakatotoo yon? Sa huli, nakaupo silang tatlo sa likod ng isang pickup truck. Parang nagbabakasyon ang tatlong magkakapatid. Bigla namang bumuhos ang ulan kaya nabasa silang tatlo. Dinala sila ng pickup truck sa himpilan ng pulis. Di inasahan, dumating si Junghye para iligtas ang anak sa labas ng asawa. Nagulat sila nang hiniling ni Soo-jin sa madrasta na sunduin siya. Nakakaawa talaga si Soo-jin. Ngayong araw kasi ay kaarawan ng kanyang lolo't lola. Kahit pumanaw na ang kanyang lolo't lola, si Soo-jin na pinalaki nila mula pagkabata ay bumalik para bisitahin ang kanilang puntod at magkumpisal. Bigla niyang nakita ang planning department na dumating para sukatin ang kanyang bahay. Doon lang napagtanto ni Soo-jin na isa lang siyang laruan ng kanyang tunay na mga magulang. Dinala siya sa bahay kunwari mahal siya, pero ang totoo, gusto lang nila ang kinin ng lupang ito. Nagwala si Soo-jin at binugbog ang grupo ng mga taong sumusukat sa lupa. Sa presinto, dahil hindi siya nakinig, inakusahan siya ng kanyang ina at umalis na lang. Kaya napilitan si Soo-jin na humingi ng tulong sa kanyang madrasta. Nagulat din sina Do-hee at Misuk nang makita si Soo-jin, ang anak-anakan ng asawa ni Junghye. Para magpasalamat sa tatlo, inimbitahan sila ni Soo-jin sa bahay ng kanyang lolo't lola para maghapunan. Gulay lang mula sa hardin pero nakapagluto siya ng masarap na pagkain. Masunurin at mahusay magluto ang bata, kaya mahal na mahal siya ni Do-hee at Misuk. Pagkatapos kumain, habang nag-uusap sila, ikinwento ni Soo-jin ang nangyari sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ang tunay niyang mga magulang ay naging masama dahil sa pera. Kaya't kinailangan niyang magmukhang walang silbing anak sa kanila.
Narinig ni Sujim ang usapan ng tatlo kahapon, kaya gusto niyang sumali sa grupo. Ngunit hindi ito pinayagan ng tatlong tao. Ang simpleng dahilan ay hindi pa siya sapat ang edad. Balik sa plano laban sa principal, ngayon ang araw ng parent-teacher conference. Napakababa ng tingin sa guro kaya 10 magulang lang ang dumalo sa pulong. Bago dumating ang mga bisita, naglagay ang grupo ng laxative sa tubig ng principal. Maraming mabuting gawa si Do-hee pero di sanay sa masama kaya nakalat ang gamot. Mabuti na lang, pinigilan ni Jung-hee ang principal sa pinto para makatakas sila. Pero di pa nila nailalagay ang gamot sa tubig kaya piniling harapin siya ni Do-hee. Gusto ni Do-hee sumpain ang principal pero nakita ang anak na nagmamakaawa sa labas. Dahil ina siya, di siya nakapagsalita at nilunok na lang ang luha. Pero si Misuk ay matuwid ding tao. Nakita niya si Do-hee kaya tumayo rin si Misuk para ipagtanggol siya. Bilang may bahay, hindi makapagsalita si Misuk ng anumang masakit. Bigla, sumakit siya ng principal. Ipinagpaliban ang meeting pero nadikit ang pantalon sa upuan. May dumating na bodyguard para tumulong pero di nila makalas. Wala nang magawa ang principal kundi dalhin ang upuan sa banyo. Nagkatinginan ang tatlo nang may pagkalito, hindi maintindihan ang nangyayari. Lumabas na si Seo-jum pala ang gumawa nito para sa kanila. Kagabi, nagkunwaring tulog siya at narinig ang plano kaya nag-spray ng pandikit at naglagay ng droga sa tubig. Hindi mapakali ang principal nang makapasok sa banyo. May text din siyang natanggap na ipopost online ang insidente kung hindi siya susunod. Sa tagumpay na ito, opisyal nang tinanggap si Seo-jum sa grupong paghihiganti. Labis siyang natuwa nang matanggap, ngunit wala pang plano sa ngayon. Para hindi makaapekto, sinabihan siya ni Jung-hye na magkunwari sa bahay. Kinabukasan, bigla na lang bumalik ang lolo ni Sujum para makita siya. Sinabi ng ama na magpakabuti siya sa lolo dahil kailangan ng tagapagmana. Dahil mabait at magalang na bata si Sujum, nakuha niya ang pabor ng kanyang lolo. Tinanggihan ng ama, kaya ang ina ni Seo-jum ang nakipag-usap sa kanyang ama. Alam niyang masasama sila, pero di inakala na aabusuhin nila ang sariling anak. Gusto lang ng ama ang lupa ng lolo't lola, habang gusto ng ina ang pera para yumaman. Dahil dito, lalo pang gustong maghiganti ni Seo-jum sa kanila. Nagtataka rin siya bakit pinakasalan ni Jung-hye ang masamang tulad ng kanyang ama. Mayaman si Jung-hye, pero wala siyang karapatang pumili ng mas magandang buhay. Kahit sa kaarawan ng kanyang ina, parang extra lang siya. Napanood lang ni Jung-hee ang kapatid na babae na mag-ayos ng lahat. Hindi rin gusto ng kapatid si Jung-hee, kaya lagi siyang inaasar dahil may anak na 18. Ang ganitong ugali ay hindi katulad ng isang miyembro ng pamilya. Ito'y dahil si Jung-hye ay anak sa labas lamang ng kanyang ama. Mula pagkabata, tiniis niya ang galit ng kanyang nakatatandang kapatid. Kahit sa kaarawan ng kanyang ina, si Jung-hye ang huling dumating. Pagdating niya, nakita niyang walang hiyang dinala ng asawa ang anak sa labas. Ginamit ito ng kapatid ni Jung-hye para laitin ang sitwasyon ni Seo-jum. Ngayon, siguro naiintindihan na ni Jung-hye ang naramdaman ng kanyang madrasta. Ang mga salitang iyon ay nagpayuko kay Jung-hye sa buong pagkain. Nang makita ito, agad na ipinagtanggol ni Seo-jum ang kanyang madrasta. Sinabi niyang mabuti raw ang pakikitungo sa kanya ng kanyang ina. Sinabi ni Jung-hee na hindi kasalanan ng bata ang ipinanganak. Ang mga salitang ito ay nagpatahimik sa dalawang ama sa mesa. Matapos sabihin yon, umalis din agad si Jung-hye. Sumakay siya sa kotse at yumuko sa manibela. Kaya akala ni Seo-jum, umiiyak siya. Pero nang lumapit siya, nakita niyang nakangiti si Jung-hye nang mapagwagi. Masayang-masaya si Jung-hye na nakipagtalo siya sa atin niya sa unang pagkakataon. Pagkatapos ng mga pangyayari, nagtipon ang grupo ni Jung-hye para magpahinga. Sumama sila sa klase ng pag-aayos ng bulaklak para makalimot sa problema. Magaling si Misuk, kaya agad siyang nakagawa ng magandang bulaklak, habang si Do-hee ay humawak lang. Naputol ang bulaklak, pero mas magaling pa rin siya kesa kay Jung-hye na pinipisil ang mga talulot. Nang di sapat yon, dinala ni Jung-hye sina Do-hee at Misuk sa shooting range. Nagulat si Misuk sa tapang ni Do-hee at Jung-hye. Pumikit si Misuk at inisip na kaaway niya ang target. Ang pagbaril ng baril ay nakabawas ng kaunti sa kanyang stress. Paglabas, nakatagpo ng tatlo ang dalawang asawa sa elevator. Napansin ni Do-hee na may mali at lumiko sa ibang daan. Nakasalubong ng dalawang asawa sina Jung-hye at Misuk at kumain. Sa hapagkainan, patuloy na tinatanong ni Jung-hye ang tungkol sa asawa ni Misuk. Nagkwento rin siya ng lalaking nang aabuso ng asawa, tinutukoy ang asawa ni Misuk. Takot na mabunyag, hinila ni Misuk si Jung-hye para pagalitan. Sabi ni Misuk, ano man mangyari, ama ng anak niya ang nasa loob,
kaya ayaw niya ng ganun. Para iwasan ang gulo, hinanap nila si Do-hee para ayusin ang relasyon. Gayunpaman, malapit nang makaranas ng insidente ang kanilang grupo. Kahapon, nakita ni Misuk ang anak na kausap ang anak ng mayamang ina. Nag-alala si Misuk at tinanong kung alam ng anak na binubuli ng mayaman ang anak ni Do-hee. Hindi nag-ingat ang anak ni Misuk, mayabang pang sinabi, nakikipag-hangout ako sa mga yon at binubuli ko rin ang anak ni Do-hee. Natigilan si Misuk. Hinabol ni Misuk ang anak para payuhan, pero ang anak na laging minamaliit si inay, nagpatugtog ng malakas at nagkulong sa kwarto. Ngayong araw, habang nakatayo ang anak ni Do-hee sa kabilang kalsada, may mabilis na dumaan na motorsiklo, kaya nahulog sina Soo-jum at anak ni Do-hee. Nawalan ng kontrol ang motorsiklo at bumagsak sa tambak ng basura. Nagulat si Misuk nang malaman na ang nagmamaneho ng motorsiklo ay ang kanyang anak. Naisip tuloy ni Do-hee na masama rin ang nakikipaglaro sa nabubuli sa anak niya. Pinagtanggol ni Misuk ang anak, sinabing hindi ito kasing sama ng akala ni Do-hee, pero mahal ng bawat ina ang anak. Sinisi ni Do-hee si Misuk sa pagtatago ng totoo. Nagtalo sila at nalito si Jung-hye sa gagawin. Nang makita ito, agad sinabi ni Misuk sa anak na humingi ng tawad kay Do-hee at anak, pero ang anak ni Misuk ay masungit at umalis nang hindi man lang bumati. Talagang nainis si Do-hee dito. Malapit nang maghiwa-hiwalay ang grupo ng paghihiganti. Pauwi, inaliw ng anak si Do-hee, sinasabing kumalma dahil ngayon lang niya nakitang ng api ang babaeng iyon. Inaliw din ni Misuk ang anak sa bahay pero lasing ang asawa at hinintay siya para bugbugin. Nang makita ng anak ang ama, hinawakan ng ulo at sumigaw ng kawawa. Siguro dahil sa ganitong pamilya siya lumaki kaya naging ganito. Para iligtas ang grupo, gumawa ng paraan sina Jung-hye at Soo-jum para magkita sina Misuk at Do-hee. Muling nag-usap ang tatlo nang magkakasama. Nagsalita rin si Do-hee at sinabing sobrang galit siya. Inamin din ni Misuk na hindi niya alam paano palakihin ang anak. Naging maayos na ulit ang relasyon nilang tatlo. Nakahinga ng maluwag si Jung-hye dahil sa kanya ang grupo lang ang relasyon niya. Inamin ni Jung-hye na anak sa labas siya ng ama, di kilala ang ina at di nakatanggap ng pagmamahal. Naawa sina Do-hee at Misuk kay Jung-hye matapos marinig ang kwento. Nagtaas sila ng baso at nangakong magsasamang habang buhay. Kinabukasan, bumisita sina Jung-hye, Do-hee at Soo-jum kay Misuk sa ospital. Matagal nang naospital ang biyenan ni Misuk na may demensya. Inalagaan ito ni Misuk na parang sarili niyang ina. Nag-usap silang tatlo habang nagbabantay si Soo-jum sa pinto. Bigla, pumasok ang asawa ni Misuk, nalantad tuloy ang grupo ng paghihiganti. Buti na lang, nagtago sina Jung-hye at Do-hee sa kabilang kama nang pumasok ito. Pagpasok ng lalaki, sinumpa siya ng kanyang ina at pinalayas. Hiningi niya na dalhin nito ang kanyang apo. Inihayag ang nakapanlulumo na katotohanan. May isa pang anak pala si Misuk, ngunit pumanaw na ito noon pa. Nagulat ng husto sina Do-hee at Jung-hye nang marinig ito. Sa tatlong ito, walang nagkaroon ng tahimik na buhay. Nang gabing iyon, tumakbo si Misuk sa kwarto ng anak. Umiiyak siya, nakiusap sa asawa na huwag itapon ang mga gamit. Pagkatapos nito, nagtipon siya ng mga kakampi para kumilos. Kailangan niyang bumangon para sa natitirang anak, kaya't ng gabi, isinara niya ang kwarto ng kanyang anak. Sinabi niya sa asawa na hindi na siya babalik at dapat magbago ang asawa dahil magbabago na rin si Misuk. Hindi na niya titiisin ang pang-aabuso ng kanyang asawa. Umalis si Misuk nang may pagmamalaki, iniwan ang galit na asawa. Ngunit hindi pa yun sapat. Muling nagtipon ang grupo para sa mas mahabang plano. Binubugbog ng asawa si Misuk tuwing lasing, kaya kailangang ayusin ang bisyong ito. Umasa sila kay Soo-jum, pero bata pa siya, kaya comics ang ginamit para ituro ang paghihiganti. Gayunpaman, masunurin silang nagbasa ng comics ayon sa sinabi ng bata. Maya-maya, napansin ni Jung-hye na hindi praktikal ang nasa comics, kaya sinabi niyang umasa sa sarili. Ano nga ba ang kanilang mga kalakasan? Bukod sa pera, wala nang iba si Jung-hye. Alam lang ni Do-hee ang sabong, habang si Misuk ay may pasensya lamang. Pero hindi sila sumuko. Biglang nagbihis si Jung-hye bilang matandang babae na naka-sports outfit at pumunta sa peryahan. Hindi pinansin ang mga pagkain at kasiyahan. Ang layunin nila ay ipakumpetensya si Do-hee sa arm wrestling. Si Do-hee, may 20 taong karanasan sa paghihiwa ng isda, ay nanalo sa lahat ng kalaban. Naging masigla ang peryahan sa mga hiyawan ng mga tao. Hindi lang laro ito, may layunin, suportahan ang asawa ni Misuk. Alam na masunurin sa maraming tao, inaya agad ni Do-hee ang asawa ni Misuk na makipagsabong. Akala ng asawa ni Misuk na babae lang si Do-hee, kaya tinanggap niya ang hamon para magpakitang gilas. Magaling man siya manakit ng asawa, kalahati lang siya ng laki ni Do-hee. Sa ilang galaw lang, binugbog ni Do-hee ang asawa ni Misuk hanggang mabali ang leeg at umuwi na may neck brace.
Pinagbawalan ng doktor ang asawa ni Misuk na uminom ng alak ng ilang panahon. Mukhang nag-aalala si Misuk sa asawa, pero nang tumalikod, ngumiti siya ng may kasiyahan. Sa panahong ito, nagkaroon ng problema ang grupo ng paghihiganti. Biglang nakatanggap si Sujun ng larawan niya kasama ang grupo mula sa hindi kilalang tao. Agad silang nagkita ng palihim sa isang coffee shop. Nang makitang walang naghihinala, pinag-usapan nila kung sino ang kumuha ng larawan. Bawat isa sa kanila ay nag-isip na natuklasan ito ng kanilang kaaway. Gayunpaman, posible ring kaalyado nila ang taong iyon. Ang taong iyon ay kasing impluensya ng lolo ni Sujun. Sa check-up ng grupo, nagkataong nagkita muli si Sujun at ang kanyang lolo. Dumiretso si lolo sa usapin tungkol sa pakikipagtulungan ni Sujun sa madrasta. Labis siyang nagulat. Pero, di na nagsinungaling dahil alam na niya, kaya sinabi ni Sujun ang totoo. Gusto niyang gumanti sa ama, pero nagulat nang biglang sinuportahan ng lolo si Sujun. Sinabi ng lolo na pwedeng humingi ng tulong, pero mahirap dahil ang ama ni Sujun, kahit tanga, ay salbahe. Nakita niyang mas malapit ang anak at asawa kesa dati, kaya nagsuspetsa rin siya. Gabi na, biglang pumasok sa kwarto para tanungin si Sujun kung kumusta siya sa bahay. Nakitang naghihinala, mabilis sinabi ni Sujun, "Susubukan kong ipamana sa iyo ang grupo." Napanatag ang ama at umalis. Samantala, papuntang supermarket si Do-hee kasama anak ng nakasalubong ang mayabang na mayamang ina. Pagkakita kay Do-hee, nagsimulang mang-asar ulit ang babaeng ito. Dumating din anak ng babae para asarin anak ni Do-hee, pero nasa bagong posisyon na si Do-hee ngayon. Hindi nag-atubiling sumagot si Do-hee sa mayamang ina at pinagsabihan ito dahil may pera, ngunit walang utak. Sa ganoong pamumuhay, di kataka-taka na may anak siyang ganoon ka-spoiled. Hindi sumuko ang mayamang ina at binatikos ang trabaho ni Do-hee. Sinabi ni Do-hee sa mayamang ina na lumitaw si Jung-hee. Nagulat siya at lumingon, ngunit walang tao sa likuran niya. Gayunman, 2 beses nang naloko, kaya sa ikatloy di na siya naniwala. Ngunit sa pagkakataong ito, talagang lumitaw si Jung-hee. Nang makita si Jung-hee, natakot ang mayamang ina at hinila agad ang anak. Nang makita ang reaksyon ng mayamang ina, natuwa sina Do-hee at Jung-hee. Masayang tinawag nilang dalawa si Misuk. Nalaman nilang late uuwi ang asawa ni Misuk, kaya agad nagpunta sa bahay nito. Nagluto sina Do-hee at Misuk habang si Jung-hee ay gumagala sa bahay. Dahil wala nang magagawa si Jung-hee, pinaghandang sibuyas, hinugasan lang niya. Nung pinabalatan, hanggang huling butil inalis. Ang tanging kaya ni Jung-hee ay gumastos ng pera. Nagtaasan ng baso at nagkwentuhan ng tatlo. Naging abusado ang asawa ni Misuk dahil sa anak. Malaking pagkabigla, buhay nila'y nagbago ng todo. Unay ipinagtanggol ng anak, ngunit naging malupit din. Kwento ni Do-hee, buhay na amoy isda buong taon. Ngayoy alam ni Do-hee, kulang pala'y pag-ibig ng lalaki. Si Jung-hee, mayaman nga, puno ng trahedya ang buhay. Paglasing, nagsumpa sila sa mga kinamumuhian. Nanatili sila hanggang bumalik asawa ni Misuk. Nang makita siya ni Jung-hee, agad siyang tinawag na bastardo, kaya hindi makapaniwala ang asawa ni Misuk sa narinig. Tinakpan ni Do-hee ang bibig ni Jung-hee pero nakilala agad ng asawa ni Misuk si Do-hee bilang kalaban niya kahapon. Agad na tinanong ng lalaki ang kanyang asawa. Sinabi ni Misuk na magulang silang hiwalay at nag-usap lang sandali kaya hindi na nagduda ang asawa. Binigyan ng asawa ni Misuk siya ng bulaklak tulad ng romantikong asawa pero hindi nagtagal ang kabaitan niya. Kahit alam niyang hindi komportable ang anak, pumunta pa rin ang asawa ni Misuk sa paaralan para mangampan niya. Sa huli, hindi pinansin ng anak ang ama, kaya napahiya siya sa harap ng kamera. Narinig ni Sojum ang usapan ng prinsipal at asawa ni Misuk, kaya ikinuwento niya ito sa grupo ng mga tagapaghiganti. Agad nilang nahulaan na gusto ng mga lalaki na magsuhulan, pero di nila alam kung saan magkikita ang mga ito. Kaya nagpasya silang tatlo na gumawa ng lugar ng pagpupulong. Samantala, ipinagmalaki ng asawa ni Jung-hee sa kapatid nito ang lupang kinuha niya sa kanyang anak. Tiwala siya na magtatagumpay siya ngayon. Pero hindi siya kailanman iginagalang ng kapatid ni Jung-hee. Tinawagan ng kapatid si Sojum para ikwento ang tungkol sa kanyang ama. Siyempre, mahigpit na tinututulan ni Sojum ang pagbebenta ng lupa sa korporasyon. Inaasahan na ito ng kapatid, kaya ibinalita niya ito sa lolo ni Sojum. Hindi siya estranghero sa mga taong ito dahil lahat, pati lolo niya, gustong samantalahin si Sojum. Gusto ni lolo na ang pangalawang anak niya ang humalili, kaya gagamitin niya si Sojum para ibagsak ang panganay. Talagang hindi angkop para kay Sojum ang mundo ng chaebol. Pati ang kanyang tunay na ina ay hindi rin maganda ang ugali. Nang maubos na ang pera niya, nagpunta siya kay Jung-hee matapos mag-isip ng magdamag. Nagpasya si Jung-hee na makipagkita sa tunay na ina ni Sojum. Alam ni Jung-hee na walang hiya ang babae, ngunit hindi niya inasahan na babantaan siya nito. Ibubunyag ko sa media na may kabit ang asawa mo. Ngumiti si Jung-hee nang marinig ito.
Siguro'y hindi niya alam kung gaano kalakas ang pamilya ni Junghye. Pinalaki pa ng asawa ni Junghye ang sarili niyang anak, pero hanggang ngayon walang balitang lumabas. Sinabi ni Junghae na subukan niyang ikalat ang balita kung gusto niya. Hinamon siya ni Junghae na harapin ang dalawang pinakamalakas na pamilya sa Korea. Natakot din ang tunay na ina ni Sujum nang marinig iyon. Dahil hindi gumana, gumamit siya ng mas kapalmukaang paraan. Ipakita ang masiselang larawan nila ng asawa ni Junghye. Agad sinabi ni Junghye na hindi siya karapat-dapat na maging ina ni Sojum. Sinabi niyang siya ang nagsilang kay Sojum. Sa sandaling iyon, lumapit si Sojum at sinabing hindi niya tinatanggap ito. Sa halip na tumabi sa kanyang tunay na ina, pinili niyang umupo sa tabi ni Junghye. Tinawag pa niya si Junghye na nanay, kaya nagalit ang tunay niyang ina dahil ni minsan ay hindi siya tinuring ni Sojum na ina. Anong klaseng ina ang mag-aabandona ng anak at pagkatapos ay ibebenta ito para sa pera? Kahit mamatay si Sojum, walang halaga pa rin siya bilang anak sa kanilang dalawa. Nang gabi, itinapon ni Sojum ang nakakasukang larawan ng tunay niyang magulang sa ama at sinabing huwag nang ipakita yon muli. Agad inaliw ng ama ang anak. Sinabi na si Junghye na ang kanyang ina at hindi na magpapalungkot kay Sojum. Balik sa planong mangolekta ng suhol sa mga asawa, nagtipon sila para turuan si Junghye maging asawa. Dahil plano nilang magpulong sa bahay mismo ni Junghye. Nang gabing iyon, nasa bahay na ni Junghye sina Misuk at asawa. Nagbatian sina Misuk at Junghye na parang hindi naging malapit. Kunwari, di kilala ni Misuk si Sujum, pinayagang lumabas. Dumating agad ang prinsipal habang naghahanda ang dalawa sa loob. Pumasok sina Do-hee at Sujum sa kotse ng asawa ni Misuk. Balak umalis pero di kaya. Masyadong bago, kaya naghintay sa likod. Sa loob, nagsimula na ang party. Impyerno ito, di makain ang pagkain. May dalawang masarap para sa kanila, luha-luhang kumain ang mga asawa. Pinilit nilang ngumiti para lang matapos ang pagkain. Pagkatapos kumain, umupo ang mga asawa at nagtsismisan. Agad ginamit ni Junghye ang dahilan ng alak para makinig, pero nang lumapit, bigla silang nagpalit ng usapan. Gayunman, narinig pa rin niya na may ilalagay ang sekretarya sa trunk. Mabilis na ipinaalam ni Misuk sa team sa labas. Sa oras na iyon, may sekretaryang naglagay ng isang bag sa likod ng kotse ng asawa ni Misuk. Sina Do-hee at Sujum ay nagtago sa kotse, maingat na kinukunan ang paglalagay ng gamit sa trunk bilang ebidensya. Pagkatapos ng party, inihatid ni Misuk ang kanyang asawa pa uwi. Hindi rin niya nakalimutang buksan ang trunk para sa team ni Do-hee. Pagdating sa bahay, maingat na sinuri ni Misuk kung talagang lasing ang asawa. Nang makitang tulog na ito, dahan-dahan siyang lumabas. Ngunit bigla, nagising ang asawa sa tunog ng pinto. Sa garahe, kinakabahang binuksan ni Do-hee at Sojum ang gift bag. Maingat nilang binuksan at nakitang puro suplemento lang pala. Nang suriin ng mabuti, talagang mga suplemento lang nga. Parang nabigo ang araw, pero may plano si Junghye. Habang nagdadala ng alak, lihim niyang nilagay ang phone sa ice bucket. Nang maglilinis na, tumunog ang phone sa ice bucket. Agad napansin ito ng asawa ni Junghye. Buti na lang inakala niyang aksidenteng nahulog ni Misuk ang phone. Sa panig ni Misuk habang nag-uusap sila, lumapit ang asawa niya. Butit natakpan ng trunk ng kotse kaya naloko nila ang asawa. Kinabukasan, nagtipon ulit sila para pag-usapan ng kabiguan. Pero dahil doon, may nakita silang bagong oportunidad. Agad nilang ginamit ang mga suplementong nabigay sa asawa ni Misuk. Naghanap ang grupo ng herbalist para sa taong nabaliw matapos uminom. Binigyan sila ng gamot na nagpabait, nagpamahal sa hayop at gulay, at natakot sa alak. Agad inuwi ni Misuk ang mahiwagang gamot at pinalitan ng tonic. Nang gabing iyon, inilabas ni Misuk ang tonic para sa kanyang asawa. Ang asawa, walang hinala, agad itong isinubo at nginuya. Kinabukasan, natagpuan ng asawa na mas masarap ang gulay kaysa dati. Nang gabi, habang nanonood ng Animal World, umiyak siya para sa penguin. Nakita ni Misuk ang pagbabago at masayang sinabi kina Junghye at Do-hee. Pagkatapos noon, lubos na nagbago ang asawa. Sa mga party ng kasamahan, hindi na siya umiinom ng alak. Sinabi rin niya sa mga tauhan na maging vegetarian at magdasal kay Buddha dahil ang kinakain nilang karne ay maaaring sila sa hinaharap. Ngunit hindi ito nagtagal. Isang araw, napanood ng asawa ni Misuk ang balita tungkol sa babaeng lihim na nilason ang suplemento ng abusadong asawa. Kaya pinaghinalaan niya ang binigay ni Misuk. Agad niyang sinabihan si Misuk na subukan ito. Walang pag-aalinlangan, nginuya at nilunok ito ni Misuk, ngunit hindi pa rin nawala ang pag-aalala ng asawa. Sinabi niya kay Misuk na itapon ang natitirang mga tableta, kaya naging walang saysay ang mga pagsisikap niya nitong nakaraan. Binago rin ni Junghye ang kanyang diskarte. Ipinakita niya ang higit na pag-aalala sa asawa, na lubos na ikinagulat nito. Nang unang bumili si Junghye ng suplemento para sa kanya, hindi siya makapaniwala. Bukod dito, natuto rin si Junghye na maging ina. Nag-aral siya online kung paano makalapit sa mga anak, tapos sinubukan kay Sujum
tulad ng pagpuri sa damit at pagbalat ng mansanas. Sa pag-uusap kay Do-hee, nalaman ni Jung-hye na ang pag-ibig sa bata ay pagluluto para sa kanila. Kaya umuwi si Jung-hye para magsanay magluto. Ito ang unang beses na nagluto siya ng pansit sa buong buhay niya. Sabik na binuksan ni Soo-jim at nakita ang malaking berdeng sibuyas sa palayok, pero masaya pa rin niyang tinanggap. Ngunit nang makitang masaya sina Jung-hye at Soo-jim, nagsimulang mag-alinlangan ang asawa ni Jung-hye. Agad siyang nagpadala ng taong sumunod sa kanilang dalawa. Kinabukasan, personal na pumunta si Jung-hye sa paaralan para sunduin si Soo-jim. Nakita ito ng tunay na ina ni Soo-jim, kaya kumuha ng larawan at ipinadala sa sekretary para sa asawa ni Jung-hye. Nang makita ito, inakala ng asawa ni Jung-hye na may relasyon ang kanyang asawa at anak. Bukod dito, inudyukan siya ng nakababatang kapatid na dapat mag-ingat. Sa totoo lang, hindi imposible ang 18 taong agwat ng edad. Dahil dito, lalo pang naging mapaghinala ang asawa ni Jung-hye. Sa gabi, nakita niyang malapit na nag-uusap sina Jung-hee at Soo-jim na lalo siyang hindi nagustuhan. Bukod dito, nagpunta rin ang tunay na ina ni Soo-jim sa tiyuhin niya. Ang taong ito'y kapatid ng asawa ni Jung-hye. Ang ina ni Soo-jim ay humihingi ng pera, sinasabing malapit sila. Mabilis na nakarating sa lolo ang balita. Tinawag niya sila at sinabihan si Jung-hee na lumayo. Di inakala ni Jung-hee na aakalain nilang nakikipag-date siya sa anak ng asawa niya sa labas. Nang makitang mas pinapahalagahan ang kapatid, uminom ang asawa ni Jung-hee. Lasing na, nakita niya si Jung-hee at anak. Nag-away sila. Tinanong niya kung bakit sila magkasama. Sabi ni Jung-hee, siya ang gustong magkalapit sila. Ngayon, siya rin ang galit. Hindi niya alam ang nasa isip nito. Ayaw makipagtalo ni Jung-hae, dumiretso siya sa kwarto. Determinado ring pinigilan ni Soo-jim ang ama. Kinaumagahan, sa daan papuntang palengke, nahuli ng prinsipal si Do-hee. Nakita niyang magulang pala ito sa paaralan, kaya nais niyang hingi ng isda. Di inaasahan, humingi si Do-hee ng pera at nagpahid pa ng amoy isda sa kanya. Ngunit pagkaalis, bumalik siya at nakita sina Jung-hye at Miso doon. Narinig din niya ang tungkol sa grupo ng paghihiganti kaya sinundan sila. Nakita siya ni Misuk sa salamin at agad sinabihan sina Jung-hye at Do-hee. Mabilis silang nagkunwaring walang nakita at tumakbo palayo. Maya-maya tumigil si Jung-hye at naisip na wala siyang kasalanan. Kaya bumalik silang tatlo para kwestiyonin ng prinsipal. Nang makita sila, nagkunwari siyang nawawala at tumakbo palayo. Kinabukasan, nakatanggap ang grupo ng di kilalang liham. May nakakaalam pala ng kanilang grupo. Ang hinala ay napunta sa kanilang mga asawa. Biglang pumunta sa basurahan ng asawa ni Misuk at nakita ang address ng tindahan ng suplemento na di pa niya itinapon. Nang malaman ng totoo, nagsimula siyang maghanap ng mali sa kanyang asawa. Mabuti na lang, hindi nakakapinsala ang suplemento. Pero sinabihan pa rin niya si Misuk na bawasan ang oras kasama sina Jung-hye at Do-hee. May dahilan ang pag-iingat niya dahil sinabi ng prinsipal ang tungkol sa grupong naghihiganti at nagbabala sa mga asawa. Nang marinig yon, tiningnan din ng asawa ni Jung-hye ang kanyang asawa nang may duda. Walang paligoy-ligoy, ipinakita agad ni Jung-hye sa asawa niya ang liham na walang pangalan. Tinanong niya kung galing ba ito sa kanya, mas mabuting ilantad ito para maiwasan ang kanyang pagdududa. Maluloko ang mga asawa pero talagang matalino ang prinsipal. Pagkatapos suriin ang mga CCTV, natiyak ng prinsipal na ang grupo ang dahilan ng sakit ng tiyan niya at siya ang nagpadala ng liham. Para maghiganti sa tatlo sa grupo, pumunta ang prinsipal sa tindahan ni Do-hee, nagkunwaring bibili ng isda at nagtanong tungkol sa relasyon niya sa dalawang babae. Walang pag-aalinlangan sinabi ni Do-hee na malapit sila. Hindi inasahan ni Do-hee na tatawag ng pulis ang bumibili ng isda para arestuhin siya dahil sa pagbebenta ng hindi sariwang isda. Mabilis na kinumpiska ng pulis ang lahat ng isda niya at pinasara pa ang tindahan. Hindi alam ni Do-hee ang gagawin. Kaya nagreklamo na lang siya kina Jung-hee at Misu, agad namang inamin ng dalawa na gawa ito ng prinsipal. Mabuti na lang, walang nakitang paglabag ang pulis sa investigasyon, kaya pinayagang magbukas ulit si Do-hee. Pero mahirap ibalik ang reputasyon at nagsimulang mag-boycott ang mga customer. Nang makitang malungkot si Do-hee, hindi na nakapagpigil sina Misuk at Jung-hee. Nakita lang nila na pagkaalis nila, dumagsa ang mga customer para bumili ng isda. Lumabas na nag-upa pala si Jung-hye ng mga tao para bumili ng isda, pero nahalata ni Do-hee ang kanilang mahinang pagarte. Nalungkot at nagalit siya kina Jung-hye at Misuk. Tinawag niya sila para sumbatan pero habang nagsasalita may tawag si Do-hee mula sa paaralan ng anak. Agad tumakbo si Do-hee papuntang eskwelahan. Sa paaralan, laging inaasar ng mayamang kaibigan ang anak ni Do-hee tuwing nakikita siya. Pinakita pa niya ang video ni Do-hee na nagmamakaawa sa kanila para inisin ang anak nito. Nang makita ito, hindi napigilan ng anak ang galit at muntik nang suntukin ang mayamang kaibigan. Bigla, dumating ang kapatid niya at sinuntok ang bata, pero nahimatay ang duwag na mayamang kaibigan. Sa opisina ng prinsipal, galit na galit ang mayamang ina at hiningi na seryosohin ang pangyayari.
Pero iba na si Do-hee ngayon, kaya't matapos tiyakin na wala siyang anak na nagkamali, pinuntahan niya ang mayamang ina. Hinamon ni Do-hee ang babaeng ito na magdemanda. Nasanay na siya sa maling paratang. Ngunit hindi ganon kasimple ang sitwasyon. Kinabukasan, ang anak ni Do-hee ay binikote ng mga estudyante. May naglabas ng video ng pagsipa niya sa mayamang bata. Ang anggulo nito ay nagdulot ng pagkondena ng publiko. Agad siyang pinaligiran ng mga reporter. Ang balita ay umabot pa sa news bulletin. Nawasak ang kinabukasan ng anak ni Do-hee. Kaya't nagpakumbaba si Do-hee sa mayamang ina para sa anak. Ngunit hindi pa rin ito bumigay. Kung ganoon, hindi na magpapatalo si Do-hee. Sinabihan ni Do-hee ang mga anak na gawin ang makakaya. Magkakasamang lalaban sila. Tulad ng ina, dumiretso siya sa opisina ng prinsipal. Anak ni Do-hee, di umamin sa mali at naghangad ng katotohanan. Pero mananalo ba sila kung sinuhulan din ng mayamang ina ang prinsipal para sa anak ni Do-hee? Nakita ito ni Soo-jim at hindi niya ito maaaring pabayaan. Pinuntahan niya ang anak na babae ni Mi-suk. Alam ni Soo-jim na gusto ng mayaman ang anak ni Mi-suk kaya humingi siya ng tulong dito. Agad pumunta sa ospital ang anak ni Mi-suk para bisitahin ang mayamang kaibigan. Nang makita siya nito, agad itong umupo para batiin siya. Sabi ng anak ni Mi-suk, akala niya'y nasaktan ito, pero bakit mukhang maayos? Nahulog siya sa bitag at sinabing maayos lang siya. Ito pala'y pakana ng kanyang ina para humingi ng pera kay Do-hee. Hindi niya alam na naitala ni Soo-jim sa labas ang sinabi niya. Agad dinala ni Soo-jim ang ebidensya sa grupo ni Jong-hee. Nagbago ang taktika ni Do-hee. Ipinakita ni Do-hee ang video sa mayamang ina kaya labis itong natakot. Naguluhan ang babae at nagmakaawa kay Do-hee para sa tawad. Pero hindi ito basta palalampasin ni Do-hee, hindi ba? Nagpasya si Do-hee na makipagkita sa kanya sa korte. Hinabol siya ng mayamang ina at lumuhod para magmakaawa kay Do-hee. Sabi ni Do-hee, kung gusto ng tawad, sundin mo ang aking mga utos. Nang gabing iyon, biglang nakipaghapunan ang mayamang ina sa prinsipal. Habang kumakain, nagmungkahi siya ng mga salita para umamin ang prinsipal. Sina Do-hee at Soo-jim ang nagdirekta ng mga linya ng mayamang ina. Ang punong guro na mahilig sa babae ay agad na inihayag ang lahat. Kinabukasan pagdating sa paaralan nakaharap niya agad si Do-hee. Natakot siya sa recording at nagmakaawa kay Do-hee na huwag ito ilabas. Nangako siyang bibigyan ng permanenteng trabaho ang anak ni Do-hee. Naging interesado si Do-hee at tinanong ang opinyon ng anak niya. Agad na tinawag ang anak ni Do-hee sa isang pagpupulong pandisiplina. Nag-alok ang prinsipal ng permanenteng trabaho at mataas na sweldo, pero humingi ng kabayaran at pahintulot umalis ang anak. Pagkatapos, ipinagmamalaking kinuha niya ang bagahe at umalis, kaya kailangang parusahan ang prinsipal. Pinalibutan at kinwestiyon siya ng mga reporter dahil sa kanyang mga krimen. Hindi na siya makapanatili bilang prinsipal, nawala ng trabaho at walang nagmalasakit sa kanya. Galit na galit, pumunta siya sa bahay ni Do-hee para manggulo. Di inaasahan, naging katatawanan siya nang ihagis siya ng grupo sa bus stop para pagtawanan ng lahat. Lumapit ang tunay na ina ni Soo-jim sa kapatid ni Jong-hye para humingi ng pera. Kinamuhian ng kapatid ni Jong-hye ang babae, pero nagbanta itong i-blackmail tungkol sa anak ni Jong-hye. Muli niyang ipinagbili ang kanyang anak. Pumayag ang kapatid ni Jong-hye na bigyan siya ng pera. Pinuntahan ng kapatid niya ang asawa ni Jong-hye. Sinabihan mag-ingat bago mapaalis sa pamilya dahil sa iskandalo. Kinailangan ni Jong-hye tiisin ang pang-uuyam ng kapatid. Itinapon ng kapatid ang larawan nila ni Soo-jim, sinabing dapat isipin ang reputasyon ng pamilya. Sinabi ni Jong-hye na makikipaghiwalay, pero hindi pumayag ang kapatid. Para sa kanya, swerte na si Jong-hye sa pamilyang ito. Kaya kailangan ni Jong-hye bayaran ang utang sa pang-ekonomiyang kasal. Pagkatapos, umalis ang kapatid. Iniwan si Jong-hye mag-isa. Unang beses naramdaman ni Jong-hye na walang magawa sa sariling kalagayan. Bumagsak siya sa kotse at umiyak. Agad pumunta si Jong-hye sa pampublikong paliguan para guminhawa. Akala niya ay nag-iisa, pero nang dumilat, naroon na ang grupong naghihiganti. Walang sumagot sa mga mensahe niya, pero lahat sila'y dumating dito. Nanumbalik ang kanilang sigla at magkasamang nagpatuloy sa paghihiganti. May isang bagay na hindi magbabago, ang ugali ng mayayaman. Namimili ang babae sa mall nang mahuli siya ng kabit ng asawa niya. Walang hiya, kinausap pa ni Soo-jim si Jong-hye. Binigyan din siya ng aral ni Jong-hye. Nakitang tumingin sa bag, sinabi ni Jong-hae sa staff na ipack ang buong tindahan. Sinabi rin ni Jong-hae sa staff na huwag magbenta sa iba sa hinaharap. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umalis. Galit ang ina ni Soo-jim at itinaboy ng staff sa tindahan. Dito naman, gusto lang tumakbong ministro ng asawa ni Mi-suk kaya dinala siya sa orphanage. Kahit tutol si Mi-suk, inanunsyo pa rin na ulila siya para maawa ang lahat. Nandiri si Mi-suk sa lalaking ito, kaya tumakbo siya sa banyo para maghugas ng mukha. Bumalik ang mga alaala ng pang-aabuso sa kanya sa bahay ampunan. Bilang inabando ng bata, laging may pagkakukulang si Mi-suk sa sarili.
Tinuruan siya sa ampunan na inabandona siya dahil walang silbi at mahina. Ito ang dahilan kung bakit matiyaga si Misuk sa buong buhay niya. Sa mga sugat na ito, alam lang ni Misuk umiyak sa kanyang biyenan. Kahit naguguluhan ang biyenan ni Misuk, mahal na mahal pa rin siya nito. Nang umuwi si Misuk, sinisi siya ng kanyang asawa. Lasing na lasing siya, kaya nagsimulang manira ng mga bagay. Nakaupo lang at umiiyak ang anak niya na may suot na headphones. Hindi na makatiis, nakipagkita si Misuk sa reporter para ilantad ang asawa. Hindi lang siya abusado, itinago rin niya ang pagkamatay ng kanyang anak. Sa katunayan, nagpakamatay ang bata dahil sa panggigipit ng ama. Hindi inasahan ni Misuk na ang paghahanap niya ng reporter ay iuulat sa asawa. Nang umuwi ang asawa, kumilos ito na parang walang alam. Ilang araw pa, nang kumalat ang balita, nagsagawa siya ng press con tungkol sa pagkamatay ng anak dahil sa pressure sa pag-aaral. Muli, ibinenta niya ang pamilya para makakuha ng awa ng publiko. Hindi rin maganda ang ugali ng asawa ni Jung-hye. Sa tulong ng mayamang ina, nalaman ni Jung-hye na nawala lahat ng kanyang ari-arian. Agad niyang hinanap ang asawa para tanungin kung paano niya nailipat ang mga gusali. Ngunit walang hiya nitong sinabi na pareho lang nila ang pag-aari at dapat lang maging masunuring asawa si Jung-hye at mamili. Pero paano hahayaan ni Jung-hye na manatili ang ganitong sitwasyon? Hindi niya pababayaan na maging kampante ang asawa ng matagal. Kinabukasan, nagpanik siya at hinanap si Jung-hye dahil nagrehistro na ito para ilipat ang shares sa kapatid ng asawa. Hanggat hawak ng kapatid ang shares, tiyak na mananalo ito sa pagkapangulo. Dahil dito, labis na natakot ang asawa ni Jung-hye. Sinabi niyang ibabalik niya kaagad ang mga gusali sa kanya. Bukod dito, nakipagkasundo rin si Jung-hye sa kanyang ate. Kung tutulungan siya ng ate na pabagsakin ng asawa, ibibigay niya ang lahat ng shares sa pamilya sa ate niya. Nang marinig ito, unti-unting naging interesado ang kanyang ate. Pagkatapos ng mga sorpresa, napansin na ng mga asawa ang grupo ng paghihigante. Agad silang lumapit kay Do-hee para tanungin kung ano ang nangyari. May hawak na kutsilyo si Do-hee, kaya labis na natakot ang dalawang asawa. Sinabi ni Do-hee na malapit lang silang magkakapatid. Naisip nilang hindi magandang manatili pa, kaya umalis na sila. Nag-alala ang asawa ni Jung-hye at bumalik sa kumpanya dahil dumating ang tunay na ina ni Soo-jung para humingi ng pera. Nakita ni Soo-jung ang kanyang ina, nahiya siya at binitawan ang kamay nito. Sinabi ni Soo-jung na dapat mamatay silang mag-ina, kaya natakot siya at tumakas. Hindi naglakas loob ang asawa ni Jung-hye na magpakita. Baliw din ang chairman sa kanyang hangal na anak. Mabilis na nagpadala ng tao ang asawa ni Jung-hye para ipag-impake ang gamit ng ina ni Soo-jung at pilitin itong umalis ng bansa, ngunit nakatakas ito. Para pigilan ang grupo ng paghihiganti at si Jung-hye, pinalak ng asawa niya na ipadala sila ni Soo-jung sa Amerika. Itinapon ni Jung-hye sa basurahan ang mga dokumento mula sa asawa at tinapos ang kanilang kasal. Sa oras na iyon, wala ng pera ang tunay na ina ni Soo-jung matapos makatakas. Napilitan siyang bumalik sa motel para maghanap ng pera sa bawat sulok. Bigla na lang, nahuli siya ng isang babae na walang iba kundi si Jung-hye. Naghagis si Jung-hye ng bag ng pera at inutusan siyang gumawa ng isang bagay. Nang makitang may malalim na pinag-uusapan ng asawa, nagdahilan si Misuk na magdadala ng pagkain para makinig, pero pinaalis siya nito. Agad na naghinalang si Misuk, kaya't nang umalis ang mga bisita, kunwari naglinis pero nangolekta ng ebidensya. Pero ang tusong asawa ay napakaingat pa rin, hindi nagbigay ng pagkakataon kay Misuk. Wala nang magawa, pumunta si Misuk sa opisina ng asawa para maghanap. Pero bago pa man siya makagalaw, sinira na ng katulong ang mga dokumento. Wala nang choice si Misuk kundi hanapin ang basurahan na katatapong lang ng sekretarya. Dinala niya ito kina Jung-hye at Do-hee. Ang tanging paraan para manalo ay muling buuin ang bawat pahina, kaya't dinala nila ito sa bahay para pagsamasamahin. Ang maliliit na papel at numero ang nagbigay sa kanila ng sakit ng ulo. Dinala ni Misuk sa ospital, pero sinira ulit ng may sakit niyang biyenan. Halos wala nang magawa ang grupo sa mga piraso ng papel, di nila alam na ang makakatulong ay ang kanilang makakalimutin na biyenan. Ilang araw lang, biglang naging kritikal ang kalagayan ng biyenan. Tinawagan ni Misuk ang asawa pero ayaw pumunta dahil abala sa kampanya. Labis na ipinagdasal ni Misuk ang kanyang biyenan. Mabuti na lang at nakaligtas sa panganib ang biyenan. Umuwi siya para mag-impake pero nakita ang balita tungkol sa asawa sa TV. Nadismaya ang anak nang makita ang ama na nagsisinungaling sa TV. Sa oras na yon, dumating ang asawa ni Misuk. Unang beses na pinagsabihan ng anak ang kanyang ama. Siya ang pumatay sa anak, pero siya ang pumatay sa kanya. Narinig yon ng asawa ni Misuk at agad pinagalitan, Doldad, ang anak niya. Hinamon ng anak ang ama na saktan siya dahil gusto rin niyang mamatay. Itinaas ng ama ang kamay para sampalin ang anak, pero agad hinawakan ni Misuk at sinampal siya. Unang beses niyang lumaban. At unang beses din sinampal sa mukha dahil bawal hawakan ng anak niya. Sinabi ni Misuk sa anak na mag-impake at umalis ng bahay. Kinabukasan, ikinuwento ni Misuk ang nangyari sa grupo ng paghihiganti.
Lahat ay galit sa asawa niya, pati na ang asawa ni Jung-hee. Lahat ng lalaking iyon ay walang silbi, lalo silang nagalit dahil dito. Hindi na mahinahon si Jung-hee at agad kumilos. Tumalo siya sa shareholders meeting kahit hindi siya interesado sa negosyo dati. Sa posisyon niya, kitang-kita kung gaano kalaki ang kanyang shares. Dahil sa meeting, nalaman ni Jung-hee na may malaking proyekto ang asawa niya. Dumating ang pagkakataon. Agad pinakinggan ni Jung-hee ang schedule niya at tinalakay ito sa grupo ng paghihiganti. Kung mabigo ang asawa sa pakikipagkita sa kapareha, mawawala sa kanya ang lahat. Ang asawa ay naghahanda ng maluwag sa hotel para sa pulong bukas, bago natulog. Samantala, pumasok ang grupo sa kwarto at pinunit ang mga dokumento niya. Pinunit din nila ang damit at pinuhusan ng patis ang kanyang mga gamit. Pati password ng telepono at alarma ay binago nila. Nagising siya para umihi, pero di napansin ang anumang kakaiba. Kinabukasan, nagising ang asawa ni Jung-hee ng tanghali na. Habang nagpapanik, di ma-access ang phone at putol ang linya ng reception. Natagalan siyang buksan ang password, pero amoy patis ang damit niya. Gayunpaman, bumaba pa rin siya sa lobby para salubungin ang kapareha. Habang galit na umalis ang kasosyo, kahit pilit ipaliwanag ng chairman, sinubukan ng ama pigilan ito nang makitang pumasok ang anak, mabahot kawawa. Biglang lumitaw ang tunay na ina ni So-jeom, kaya inakala ng lahat na nakipag-sex ang asawa ni Jung-hee sa kabit at nagising ng huli. Kaya't nabigo ang pakikipagpulong sa kasosyo. Lumabas na ang pagpapakita ng tunay na ina ni So-jeom ay plano ni na Jung-hee at So-jeom. Lubos na nagtagumpay ang kanilang plano. Ang kapatid na babae ni Jung-hee ang nagdagdag ng kabiguang ito. Sinabi niya sa chairman na pabaya ito sa pagtitiwala sa anak na nagdulot ng malaking lugi sa dalawang pamilya. Dapat daw muling pag-isipan ng kanyang pamilya ang ugnayan sa negosyo. Agad na tinanggal sa trabaho ang asawa, sumobrang lasing at nakipagtalo kay Jung-hee. Ngunit duwag talaga siya, kaya't matapos magsalita ng 2 beses, sinagot siya ni Jung-hee at pinalayas. Walang magawa, pinuntahan niya si So-jeom para tulungan sa password ng telepono. Galit na galit siya nang malaman na pinagtaksilan siya ng anak, wala siyang magawa. Hindi alam kung kanino magtitiwala, pinuntahan niya ang kapatid ni Jung-hee. Akala niya kakampi siya pero di niya alam na mas maganda ang alok ni Jung-hee. Kaya binati na lang siya ng kapatid ni Jung-hee at umalis. Pati ang tunay na ina ni So-jeom ay nasa panig ni Jung-hee. Ngayon, dinala ni Jung-hee ang ina ni So-jeom sa mga reporter para ilantad ang asawa. Pero di pa rin dapat pagkatiwalaan ng babaeng ito. Agad pumanig ang ina ni So-jeom sa asawa ni Jung-hee nang bigyan ng mas malaki. Ilang araw pa, inilabas ang video ng iyak niya, sinasabing ninakaw ni Jung-hee ang anak. Hindi makapaniwala si So-jeom sa kawalang hiyaan ng kanyang tunay na ina. Mabilis na pinalibutan ng mga reporter ang kotse ni Jung-hee. Pumasok sila sa bahay para tanungin ang bastardong asawa niya kung bakit niya ito ginawa. Ipinagmalaki niyang mawawalan ng lahat si Jung-hee, pero nakalimutan yata na wala siyang halaga kung wala si Jung-hee. Mayabang niyang tinanong si Jung-hee kung ano raw ang mayroon siya para ibagsak siya. Nang oras na yon, tumawag si Mi-suk. Kaya matapang na sinabi ni Jung-hee na may hawak na siya para ibagsak siya. Bago namatay, pinagsama ng biyenan ni Mi-suk ang mga papel na may numero ng iligal na gawain ng asawa niya. Sa sandaling iyon, walang takot si Jung-hee. Nagpatawag siya ng pamilya at sinabi sa ama na makikipaghiwalay siya sa bastardong asawa. Nagulat at tumutol ang ama niya, pero mabuti na lang at nagsalita ang kapatid niya para sa kanya. Sabi ng kapatid ni Jung-hee, dahil nalugi ang kumpanya dahil sa manugang, mas mabuti nang wala na ang kasal. Ang biological na ina ni So-jeom ay paalis na ng bansa. Hinabol siya ni So-jeom sa airport, hiniling umamin para kay Jung-hee, pero tumanggi kahit tinawag siyang ina. Unang beses niyang tinawag siyang ina sa buong buhay niya. Kahit nag-alinlangan siyang tawagin itong ina, umalis pa rin siya. Ilang araw ang nakalipas, pumanaw ang biyenan ni Mi-suk. Labis na nalungkot si Mi-suk, umiiyak sa tabi ng larawan ng kanyang ina. Ang asawa'y naghahanap pa ng malungkot para makuha ang suporta ng mga leader. Hindi alam ng asawa ang gagawin, nabaliw at binugbog si Mi-suk. Naalala ni Mi-suk ang sinabi ng biyenan bago namatay. Sinabi nito na dapat maging masaya at mamuhay ng maayos si Mi-suk. Tumayo si Mi-suk at nagpasyang iwanan ng malupit na asawa. Lumipat sila ng anak sa bahay ni Do-hee hanggang sa araw ng paghihiganti. Agad sinulat ni Mi-suk ang mga akusasyon laban sa kanyang asawa. Bigla na lang tumawag ang asawa niya at gusto silang magkita. Simula nang umalis ang misis, napansin niyang may kulang sa buhay niya. Dumating agad ang asawa, nangakong magbabago para makauwi sila, pero ayaw bitawan ang kandidatura. Nang marinig yon, nawala ng pag-asa si Mi-suk sa kanya. Lumabas sina Do-hee at Jung-hee para ipagtanggol si Mi-suk at di siya malambot sa ganyang tao. Ang dalawang lalaking iniwan ng asawa, naupo na lang at uminom ng magkasama. Bukas ang malaking araw nila, pero kung ganito lang, mawawalang saysay lahat, kaya nagplano sila. Pagdating ng asawa ni Jung-hee, nagpalambing siya, pero lalo lang siyang kinamuhian nito. Pinaalalahanan niya na wala nang magbabago, tapos na ang kanilang pagsasama.
Bukas, habang naghahanda sina Misuk at Jung-hye para sa press conference, ipinapakita sa TV ang pag-atras ng asawa ni Misuk sa halalan. Ngunit hindi ito dahil may mabuting hangarin siya. Gusto lang niyang makakuha ng simpatiya ng publiko dahil kung suportado siya kahit umatras, pwede pa ring bumalik. Hindi pinapayagang maging kampante ang mga asawa, tuloy pa rin ang press conference ni Jung-hye at Misuk. Kakaunti lang ang mga reporter pero sinisikap pa rin nilang sabihin ang katotohanan. Ikinuwento ni Misuk ang pagkamatay ng anak dahil sa panggigipit ng mapang-abusong asawa pero humingi ng ebidensya ang reporter at nanginig si Misuk dahil wala siya. Bigla, pumasok ang anak ni Misuk at inamin na totoo ang lahat ng sinabi ng kanyang ina. Nang makitang lumalaban ang ina, tumayo ang anak para protektahan siya. Nagyakap at umiyak ang dalawa. Nawalan din ng lahat ang asawa ni Jung-hye. Sa wakas, natauhan ang tunay na ina ni Sujum at pinadala kay Sujim ang buong video ng interview. Nagbigay rin si Jung-hye ng ebidensya sa katiwalian ng asawa. Nang lumabas ang asawa ni Misuk, binato siya ng bulok na itlog ng mga tao. Ngayon, maging ang mga tao'y hindi na sumusuporta sa kanya. Maya-maya, hinanap din siya ng inspektor dahil sa katiwalian. Tumakbo pa uwi ang asawa ni Jung-hye, nagmakaawa, pero huli na dahil dumating na ang inspektor. Sa wakas, natapos na ang lahat. Nagsimula ring magbukas si Sujum sa kanyang tunay na ina. Nag-usap na rin si Misuk at ang kanyang anak. Ang anak ni Misuk ay dating walang pakialam dahil ayaw niyang magdusa ang ina dahil sa kanya. Ngayong magkasama na silang dalawa, magiging maayos na ang lahat. Si Do-hee naman, may minamahal na at ang anak ay tumutulong sa kanya. Matapos ang lahat, hinanap ni Jung-hye ang biyenan at hiniling na palayain si Sojum dahil sa kanilang ugnayan. Huwag mo siyang pilitin sa mga tukso at katayuan ng chaebol. Dahil dito, mas guminhawa ang buhay ni Sujum. Ang relasyon niya sa anak ni Misuk ay tila umuunlad ng higit pa sa pagkakaibigan. Ayon sa usapan, ibinigay ni Jung-hye ang kanyang mga bahagi sa kapatid, bitawan ang pagkakakilanlang anak ng mayaman. Labis na nagulat ang kanyang kapatid sa ginawa ni Jung-hye. Bago umalis, nag-iwan siya ng cake at sulat ng pasasalamat at pamamaalam. Nang marinig iyon, natawa ang kanyang kapatid. Siguro pagkatapos nito, tinuring na rin ng kapatid si Jung-hye bilang nakababatang kapatid. Muling nagtipon ang grupo ng paghihiganti. Sa pagbabalik tanaw, hindi ka panipaniwala na nakarating sila ng ganito kalayo. Noon ay hindi sila nagtitiwala sa isa't isa, ngunit ngayon ay parang pamilya na sila. Ngayong tapos na ang paghihiganti, iba-iba na ang layunin ng bawat isa. Si Sujum ay pansamantalang pupunta sa bundok para mag-aral para sa entrance exam. Hindi alam ni Misuk kung ano ang kanyang gagawin. Ipagpapatuloy ni Do-hee ang trabaho niya bilang tindera ng isda. Si Jung-hye naman ay maglalakbay sa buong mundo. Nagpaalam sila sa isa't isa at nangakong makikita muli sa loob ng 1 taon. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Bumalik si Jung-hye sa bansa na may bagong anyo. Ang una niyang ginawa ay tawagan sina Do-hee at Misuk para ibalita ito. Sa panig ni Do-hee, lahat ay napakaganda ng takbo. Pumasa rin ang anak niya sa civil service exam matapos ang maraming pagsisikap. Mayroon din siyang guwapo at mabait na nobyo. Sina Misuk at anak ay nagboboluntaryo sa ampunan. Nang makita nila si Jung-hye, nagulat sila sa bagong hitsura nito. Silang apat ay pumunta sa dating base ng grupo. Nagbukas pala si Jung-hye ng hot spring sa lungsod gamit ang pangalan ng grupo. Kinuha pa ni Jung-hye ang ina ni Sujum para magtrabaho doon. Natuto na ang babae kumita ng pera at nagbibigay pa kay Sujum ng baon. Pinapakita ang pagmamahal ng isang ina. Nagkita ulit ang grupo ng paghihiganti. Nagtataka kung ano ang susunod na gagawin. Nakita nila ang lalaking nang aapi sa asawa sa labas. Muling sumiklab ang galit nila at nagmadaling lumabas. Baka patuloy pa ring maghatid ng katarungan ang grupo sa ibang paraan.